ko'y experience kay maayo dito sa Manila dahil pagsakay na akong aeroplano. Sangko sa langit ug sa yuta ang pagkalipay nako tungod kay nasakay ko aeroplano. Kaadto ko sa Manila. Bye! Yung ginagawa ni Good morning mga ka-people, mga kapumbiyero, mga kababayan. So magandang araw po sa ating lahat. At ayan, nandito ako ngayon sa PB House at papaalis po ako mga kababayan. Ako lang mag-isa ngayon. At susunduin natin si Kuya Ansul at kasama niya si Lord J. So uwi na po si Kuya Ansul po mga kababayan. At sasakay uli siya ng eroplano. At alam kong marami siyang na-experience doon sa Manila. Siyempre na experience niyang sumakay ng eroplano. Hindi na niya malilimutan yan magpakailanman. So meron siyang mga ibahagi sa kanyang pamilya, sa kanyang mga experience na doon, para naman ma-inspired sila, lalo na yung mga anak niya na mag-aral mabuti para makarating doon sa Manila. So excited din ako na malaman kung ano yung mga experience ni Kuya Ansul doon. So ang gagawin natin ngayon ay susunduin sila doon sa airport. So samahan niyo ako. Tara, let's go! Si Peter Paul, simpleng tao lang. Puso'y busilak, mahalaga sa kanya ang magulang, ama sa anak, gabay at sandigan. Kahit pagod, ngiti di nawawala kailanman. Magulang na nasa dapit hapon na, kanyang sinusulit ang panahong sila'y kasama pa. Pagmamahal pinapadama nang di na kailangan sabihin pa. May padanas man lang sa kanila ang konting ginhawa. Pagod man ang katawan, puso'y lumalaban. Para sa pamilya siya'y di susuko o umayaw man lang. Peter Paul, mapagmahal sa magulang, di halata sa gawa, pinaparamdam. Sa pawis at luha, pag-ibig ang puhunan. Para sa kanila, buhay ay alay ng walang alinlangan. Mga pamangkin, kapatid tinutulungan. Bukas palad, walang hinihintay o kapalit man. Sa bawat tulong, sa pakiramdam kay sarap. Pagmamahal sa kapwa'y tunay at busilak. Di man siya artista sa pelikula, pero sa puso ng pamilya siya'y bida. Sa bawat bakal ng bahay, bawat dingding, may nakatagong mahal ko kayo na nakasulat ng lihim. Peter Paul, mapagmahal sa magulang, sa anak, pamangkin, sa
sa gawa pinaparamdam. Bawat pag-ikot ng mundo, puso niyang totoo. Para sa pamilya, di napapagod. Tunay na pag-ibig ang hatid. Kanyang anak, kanyang kayamanan, hubugin para sa magandang kinabukasan. Gagabayan para sa paglaki, siya'y maging mabuting tao, mabuting anak din sa magulang. Para sa magulang, para sa anak, para sa lahat ng minamahal. Si Peter Paul, patuloy ang pusong may dangal. At ayun nga, sa mahabang biyahe. Nakarating na tayo dito sa airport mga kababayan. At ngayon ay 1:15 ng hapon. So kakain po muna tayo. Kasi 2:00 pa yung dating nila Kuya Ansul at Lord J. So may oras pa tayo para kumain. Maya maya andito na sila. So antayin lang natin sila sandali. Sa ngayon gagawin natin, kakain po muna tayo para makauwi na kami doon sa PB House. Mare, bakit parang problemado ka? Eh paano ba naman, Mari? Ang laki ng bill ko sa kuryente. O bakit, Mare? Magkano ba? Eh paano ba naman? Dating 2,000, ngayon 4,700 na. Ikaw, Mari, bakit parang hindi ka problemado? Eh kasi, Mare, ang baba ng bill ko sa kuryente. Oh, talaga? Magkano ba sa'yo? Alam mo ba na 1,000 lang ang binabayaran ko kada buwan? Ha? Paano nangyari yon? Dahil sa PB Team Solar, bumaba ang bill ko sa kuryente. Ano nangyari yon? Libre na ang ilaw namin sa bahay. Dahil ang PB Team Solar ay merong mga solar lights tulad ng floodlight, street light na nagbibigay liwanag sa bahay namin. Alam mo ba, ito ay powered by solar. Kaya naman, talagang nakakatipid kami. Hoy, Mari, narinig ko yung pinag-usapan niyo. Saan pwede umorder? Mag-message ka lang sa PB Team Solar. Isang paalala lang po na mag-message po kayo sa legit at tamang page. Ang PB Team Solar, roon pong 129,000 followers. At nandito po sa inyong screen ang mga pwedeng tawagan na tao at mga contact number nila. Muli, maraming salamat po sa inyo. Yan nga po, tapos na tayong kumain. Busog na at nag-chat na rin si Lord J na nandito na sila, lumapag na. So puntahan natin doon sa may exit para antayin ang kanilang pagdating, usunduin natin sila doon para makita nila tayo. Tara na. Sa Davao, kumusta experience? Di ba? May ako'y experience kay may dito sa Manila.
dahil pagsakay na akong plano. Sangko sa langit ug sa yuta ang pagkalipay nako tungod kay nasakay ko ang plano. Kaagtukos na nila. Nakita na dyan mo si Russell. Dahil nakita na ako si Russell dito. Isang kasimana dito sa Manila. Kapila ko palaag pa ko sa kuan. Nung gipuy ni Russell si Ate Nida ug si Tito Her. Tito Hearns. Tito Hearns. Nagkuhan sa ako dito. Dili pa unta ko niya kita uli karon. Pero ako nagkuhan ako sa ilahan. Naghangin ako nga. Uli na unta ko. Apiki kaayo ang akong pamilya dito sa Bagtok. So, okay ra imong biyahe. Okay ra ang biyahe nako. Kagikulbaan. Okay lang. Okay lang. O sige, tara, pahinga muna. Asa. Ano? Durian. Bago kami umuwi ay dumaan muna kami si Lord G ng prutas. Sarap. Pasok ka muna doon. Inom ng tubig. Pwede mo sulod na. Sige. Abre mo na. Relax. Mga silang tilapia. Hala. Dami na, oh. Grabe. Mabigat, basta mabigat. Dami. Dami eh, malaki nga talaga yan. Daming kuha si Kuya Ansel. Dami eh. Teka ka, kuha call. Walang kabuo. Dalawa lang daw. Pila bayad din? Huwag ko may bayaran. But, pilay ko na na. Libre lang, libre. Dili ay. Dili libre ay. Libre ay. Enjoy yan, enjoy. No? Tuwag-tuwa kapag makakuha na ba? Hindi. Kapoy. Enjoy. Super enjoy niyan manghuli ng isda. Doon sila sa fish pond. Grabe yung panahon po dito mga kababayan. Makulimlim. Laging naulan. Hala. Binigay sa'yo? Haluan, dalag. Huwag kasi sardo. Ang laki. Laki ba eh. Grabe din ang kuha. Tingnan natin. Yung sol, konti mo masol. Ano? Mga ilang kilo. Kaya ito mga 7 kilos. Bigat eh. Presko pa o nakahiin. Hinga pa. And then, larga na ulit. Galing ni Melvin eh. Nahirap. Dangog kayong dahalan. Dira day agi day ay. Habi na huwag dito mo agi bin. Dili. Dira day. Si Kuya Ansel nandito na sa Davao ngayon. At kahapon po dumating kami. Sinundo ko sila. So, bukas pa yung uwi namin. O uwi ni Uncle sa Bagtok, Agusan. So, kasi ngayon mga kababayan, isalanganin bukas ng umaga. Kung maarta uli, Col, puntag sa'yo. Aga, so, alam kong namimiss mo na yung sila doon, no? Tawag ka, Col. Mga ka-people, si Kuya Ansel ay nandito sa Davao na ngayon. At umalis sila sandali. Sumama siya kay Lord J para mag-grocery. So, bukas ay ang uwi ni Kuya Ansel doon sa kanilang sitio, sa kanilang lugar.
at nakikita ko sa mukha ni Kuya Ansul na sobrang namimiss na niya yung kanyang pamilya. So, kaya nandito tayo ngayon sa PB House upang dito tayo matulog para bukas ay hatid si Kuya Ansul doon sa Agusan, mga kababayan. Ang alis namin ay maagang maaga kasi sobrang layo po. 6 to 7 hours yung babiyahin bago makarating doon. So kailangan mo talagang kailangan talaga na umalis ng maaga dito na makarating doon. At kung uwi pa, kaya pang umuwi. At gabi na po makauwi, mga kababayan. So bukas pupunta kami doon kasama yung team. Titingnan natin kung ano yung kung doon ba kami matulog or uwi ba kami. Kaya alam kong si Kuya Ansul ay super nag-enjoy doon sa Manila at nagpasalamat din niya sa Tisalona family. Sabi niya ay mas maigi din daw na napuntahan niya si Russell doon, nakikita niya yung sitwasyon at nakilala niya yung mga taong nag-alaga kay Russell doon sa kanila. Ganyan pa man, ay hindi pa sana siya papauwiin ni na Ma'am Nida kasi gusto pa siyang ipasyal para meron pa siyang mga makapunta pa siya sa ibang lugar doon, meron siyang mga makita na panibagong sa paningin niya. Kaso nag-insist si Kuya Ansul na kung pwede uwi na daw siya kasi inaalala din niya yung pamilya niya na naiwan. So, yung mga anak niya, siyempre yung asawa niya, kakalabas lang din sa hospital kasi nagkasakit yung bunso nilang anak. So, yun dun yung inaalala ni Kuya Ansul. Kaya sabi niya, di bali nang di ako makasakay ng tren kasi yun yung plano nila. Gusto nila i-experience kay Kuya Ansul na makasakay ng tren. Pero sabi ni Kuya Ansul ay di bali nang hindi siya makasakay ng tren basta makauwi na siya. So sapat na daw sa kanya ang nakapunta siya doon, nakita niya si Russell at nakasakay siya ng eroplano and then nakapamasyal. So sapat na daw yun. So isang linggo din si Kuya Ansul doon sa Manila and marami daw siyang mga nakita na doon na hindi niya nakita kailanman o hindi pa niya nakita doon sa first time pa niya nakita at na-experience. At yung pag-uwi nga namin, grabe yung hingal ni Kuya Ansul, yung pagsundo ko sa kanila kasi kinabahan siya. Akala niya daw na ang eroplano sinakyan nila is doon sa dagat na naglanding. So, sobrang kaba niya habang nasa biyahe kami papauwi dito. So pinainom natin ng tubig para mag-relax. Pero ngayon na si Kuya Ansul, nakita natin na talagang gustong-gusto na niya umuwi. Kaya bukas ang ihatid namin si Kuya Ansul. And salamat din sa lahat ng sponsors sa pag-aaral ni Russell, siyempre sa mga nag-alaga sa kanya. At sabi ni Kuya Ansul na maganda daw yung kalagayan ni Russell doon. So, ayun lang po. At mag-relax tayo maaga ngayon para bukas may lakas tayo sa pagbiyahe ng malayo. So, salamat sa lahat ng sumusuporta sa buong Pugong Biyahero team, lalong-lalo na po sa akin. Thank you so much kay Ma'am Redemption, kay Ma'am Eileen, sa lahat ng mga charity viewers. Thank you sa inyong lahat po, mga kababayan. Tuloy lang po nating suportahan si Sir Paul sa kanyang adhikain na pagtulong para palagana pa yung matulungan o mas marami pang matulungan. So yun po. God bless po. We love you all. Bye-bye.